Mabuti naman gising ka na. Sa halip na sumagot sa sinabi ni Racy ay nanakbo siya palapit sa pintuan. Natatakot siya sa lalaking kasama sa silid na iyon, lalo at kriminal ito. Although mukha itong mabait, pero nakakatakot ang isang bahagi ng pagkatao ng lalaki na ngayon lamang niya natuklasan. Nagkamali ang kaibigan niya sa lalaking minamahal. Pero sa kasamaang palad ay nakapadlak ang pinto. Takot na nilingon niya ang lalaking komportable nakatingin lamang sa kanya. Palabasin mo ako dito. Kailangan mo pagbayaran ang ginawa mong pagpatay sa isang taong walang kalaban-laban. Kriminal ka! Hindi niya mapigilang humiyaw at pilit nilalabanan ang takot na nadarama ngayon. Ang lakas ng kaba ng dibdib niya dahil sa matiim nitong titig sa kanya na walang kakurap-kurap. At lalo pa siyang kinabahan at napaatras nang tumayo ito at marahang humakbang papalapit sa kanya. Huminto ito ng isang dipa mula sa kinatatayuan niya. Saka ito nagsalita. Sasama ka sa akin sa Maynila. Mananatili ka sa tabi ko hanggat di ko napapatunayan sa iyong hindi ako kriminal. Seryoso ito at nakita niya ang pait na bumalatay sa mga mata. Sa tingin mo ba sasama ako sa'yo? Galit niyang sigaw bago tinalikuran ang lalaki at binayo ang pintuan. May tao ba dyan? Please, tulungan niyo ako! Sigaw niya, kasabay ng pagkalampag ng malakas sa pintuan sa pagbabaka sakaling may makarinig sa kanya. Tayo lang dalawang nandito kaya huwag ka na mag-asaya ng boses kakasigaw. Hinihintay lang talaga kita magising para makaalis na tayo. Hinawakan itong pulsuhan niya na nakahawak sa doorknob kaya napapitlag siya. Nanlalaki ang mga matang tumingin dito nang lagyan siya ng poses sa isang kamay at ang isang poses ay nilagay naman ito sa isang kamay ng lalaki. Mahigpit ang hawak nito sa kanya kaya kahit anong palag niya ay hindi siya makawala. Ngayon ay di mo na ako matatakasan. Seryosong sabi nito, saka dinala siya palabas ng silid na hindi binibitawan ng kanyang kamay. Nagpalinga-linga siya sa paligid ng nilabasan nilang bahay. Hindi niya alam kung nasaan sila ngayon. Kung kriminal ang lalaking ito, maaaring patayin din siya katulad ng pagpatay nito sa lalaki kanina dahil sila lang naman ang naroon. Sakay na. Nang marating nila ang pinto ng kotse ay utos nito. Hindi naman ito galit pero maotoridad. Gusto niyang tumakas pero imposible. Napilitan na lamang siyang sumakay ng kotse sa may driver's seat at umusod sa passenger seat. Hirap na hirap siya at the same time, naiilang sa lalaking kriminal na kasama dahil sa pagkakadikit ng mga palad nila. Nasubsob pa nga siya sa manibela dahil sa hindi makadaan ng maayos sa masikip na sasakyan. Galit niya itong nilingon pero wala siyang makitang reaksyon mula rito. Pwede ba tanggalin mo na to? Paano ka naman makakapagmaneho? Nawala ang takot niya sa lalaking kasama kundi napalitan iyon ng inis. Ilang oras na ba siyang nawawala sa bahay? Tiyak, nag-aalala na sa kanya si Tita Roselda. Walang tugon mula sa lalaki na sumakay na kotse. Napadukwang pa siya rito. Nang buksan ito ang makina gamit ang kamay na may posas. Wala itong pakialam kahit na nakikita siyang nahihirapan. Umusod na lamang siya palapit rito para hindi siya masyadong mangalay. Tahimik itong nag-drive na tila walang kasama. Ilang beses niyang sinikap kausapin ng lalaki pero nag-aalangan siya. Pwede idaan mo muna ako kina tita. Tiyak na mababaliw na naman yun sa pag-aalala sa akin. Alam mo bang hindi pa sila nakaka-recover sa pagkamatay ni Crisel? Nang hindi makatiis sa wakas ay nasabi niya. Alam naman niya na wala itong pakialam sa nobya. Nailibing na nga't lahat-lahat ang best friend niya ay hindi man lamang ito nakitang pumunta sa libing. Tapos ngayon, parang walang nangyari. Yun pala ay kriminal. Makatakas lang talaga siya mula rito. Siya mismo ang magpapakulong sa lalaki. Walang tugon mula sa lalaki na may kinuha sa bulsa at isinuot sa tenga. Hello tita, it's me, Racy. Dinig niyang sabi ng lalaki. Tinawagan pala nito si Tita Roselda kaya napatingin na naman siya sa gawin nito. Yes po. Yeah, pasensya na po. By the way ho, kasama ko si Santa. Don't worry about her. Tumawa pa ito sa hindi niya alam na dahilan bago tinanggal ang nasa tenga at nilagay uli sa bulsa sa siya binalingan. So, wala ka ng problema. Alam na ni na tita na magkasama tayo. Walang anumang sabi nito sa kanya, saka nag-concentrate sa pagmamaneho. Hindi siya tumugon sa sinabi nito, bagkus ay ibinaling na lamang niya ang paningin sa labas ng sasakyan. Anong gagawin niya ngayon? Panigurado, mapipilitan siyang sumama sa lalaking ito pa Maynila. Bigla niyang nakapa ang sarili.
Saka lamang niya naisip na wala sa kanya ang kamera na dala niya kanina. Muli niyang binalingan ang lalaking katabi. Ang kamera ko, nasa iyo ba? Galit niyang tanong. Ito ang nagpatulog sa kanya kaya alam niya na kay Rizzy iyon. Huwag kang mag-alala, safe yun sa pinaglagyan ko. At nasiguro nga niya iyon. Alam mo bang regalo pa sa akin ni Crisel yun bago siya namatay? Kaya hindi pwedeng mawala yun. Kundi, parang tinapon ko na rin ang pagkakaibigan namin. Hindi niya maintindihan kung bakit parang maiiyak siya. Nahinto nito bigla ang kotse saka sinulyapan siya. Ganun mo kamahal si Crisel? Malungkot itong tanong sa kanya na inabutan siya ng panyo dahil totoong iyak na ang ginawa niya dahil biglang bumigat ang kanyang nararamdaman. Inabot niya ang panyo nito at nagpahid ng luha. Hindi mo na itatanong. Higit pa sa magkapatid ang turingan namin. Nagawa niya pang isalaysay sa lalaking ito kung paano nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Crisel. Nakita niyang napiga nito ang manibela matapos siyang makapagkwento pero maliban doon, wala na siyang narinig mula rito. Bagkus ay nagmaneho na lamang ito. Pagdating nila sa malaking bahay sa Maynila, saka pa tinanggal ng lalaki ang pose sa kamay nilang dalawa. Sinalubong din sila ng 2 gwardiya at 3 katulong. Ang lahat ng mga ito ay pawang sa kanya ang tingin na tila ba sinusuri siya. Ibinilin siya ng lalaki sa lahat na atimahin at wag na wag palalabasin kundi mananagot ang isa man sa mga ito. Nasundan na lamang niya ito ng tingin. Hinatid naman siya kaagad ng isang babae sa kwarto. Pinahatiran din siya ng pagkain sa loob. Napabuntong hininga siya. Ano naman kaya ang magiging papel niya sa buhay nito? Gabi na, hindi mapalagay si Santa sa loob ng silid. Gusto niyang lumabas pero hindi naman niya kilala ang mga tao sa loob ng bahay na iyon. Kanina pagpasok nila, kita niya sa mga kasambahay kung paano sinunod kaagad ng lahat si Rizzy. Nangangahulugan lamang iyon na nasa lalaki ang simpatsya ng mga ito. At kahit na magmakaawa siya, hindi siya tutulungang makalabas. Kung nasa lalaki ang kanyang kamera, maaring nabura na nito ang files ng video. Kaya ano pang magiging ebidensya niya na isa itong kriminal? Paano niya ito maipapakulong? Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Tanaw niya ang malawak na hardin. Napakaganda ng swimming pool na tila ba inaanyayahan siyang lumangoy. Saka lamang niya napagtanto na wala pa siyang ligo. At kung maliligo man siya, saan siya kukuha ng damit? Napaiktad pa siya na bumukas ang pinto. Agad siyang napatingin sa gawi noon at nakita niyang nakangiti ang isa sa mga kasambahay ni Rizzy. Good evening, ma'am. Para sa inyo ho, pinapahatid ni sir. Lumapit ito sa kama at nilapag ang maraming dalang paper bag. Sandali lang! Pigil niya ng akmang tatalikod ang babae. Sa tansya niya ay nasa 30 pa lamang ito. Mukha namang mabait. May ngiti sa labi na nilingon siya ng babae. Ako nga pala si Santa. Ano pangalan mo? Alanganin siya nitong tinanguan. Margie ho ang pangalan ko. Pasensya na ma'am ha. Pinagbabawal ni sir na kausapin ka. Baka daw ho kasi hingin mo tumakas dito kami ho ang mananagot sa kanya. Napangiwi siya. Hindi pa man. Alam na ni Rizzy ang takbo ng utak niya. Napakatuso talaga ng lalaking iyon. Ano bang gusto nitong gawin sa kanya? Panghabang buhay na bihag? Naku, hindi ah. Gusto ko lang ng kausap. Kanina pa namamanis tong laway ko eh. Huwag kang mag-alala. Di ko kayo ipapahamak. Ngumiti siya rito para maging panatag ang loob nito sa kanya. Nakita niya may takot ito kay Rizzy. Sa bagay, sino ba namang hindi matatakot sa isang kriminal? Hindi rin naman nagtagal ang pakikipag-usap nito sa kanya. At agad nagpaalam dahil may gagawin pa sa baba. Pero at least, naging komportable na itong kausap siya. Naligo siya at nagbihis sa dalang damit ni Margie. Ang galing naman ni Rizzy. Nahulaan lahat ng size niya pati panloob. Boss, naligpit na namin ang bangkay ni Rupert. Anong susunod na gagawin? Kausap ngayon ni Rizzy si Premo. Ipapatawag kita kapag may kailangan ako. Gusto ko, walang ibang makakaalam nito ha. Mando niya. Boss, paano yung babaeng nakakita sa atin? Yayariin ko ba? No! Galit niyang bulyaw rito. Pero boss, nakuhaan tayo ng video. Kitang-kita na ako na bumaril kay Rupert. Paano ko makapagsumbong siya sa mga pulis? Libre ko na lang boss. Ako nang papatay sa babaeng yun para sa katahimikan ko. Kapag sinabi kong hindi, huwag kang gagawa ng hakbang na di ko nalalaman, okay? Di mo pwedeng galawin ng babae. Akong bahala sa kanya.
Sisiguraduhin kong hindi siya magsasalita. Totoong galit na siya nang muli siyang magsalita. Marahas na napabuga ng hangin si Premo. Siguraduhin mo lang, boss. Kilala mo ko. Kapag dinampot ako ng mga pulis, idadamay kita sa kaso. Pagbabanta nito sa galit na boses, saka siya pinatayan ng linya. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang swivel chair habang tinititigan ang nakapatong na kamera ni Santa sa table. Kahit matapang si Premo, takot pa rin ito sa kanya kaya wala siyang ipinag-aalala. Kalaunan ay kinuha niya ang kamera at binuksan. Unang tumambad sa kanya ang video kung paano pinahirapan at pinaslang ng 3 tauhan niya si Rupert. Noong mga sandaling iyon, wala siyang ibang inisip kundi kung paano nito pinahirapan ng babaeng mahal niya. Kaya nasisiyahan siyang makita itong wala ng buhay. Ngayong wala na si Rupert, matatahimik na rin ang babaeng mahal niya. Naipaghiganti na niya ito. Magiging masaya na si Crisel kung saan man ito ngayon naroon. Matapos mapanood ay binura niya ang naturang video. Hindi na kailangan pang malaman ng mga pulis ang nangyaring iyon dahil hindi kaya ng mga ito na bigyan ng hustisya ang pagpapatiwakal ni Crisel dahil sa lalaking iyon. Sigurado nga ay naging masama siyang tao dahil nagawa niyang dungisan ng kanyang mga kamay. Pero siya lang ang tanging nakakaalam kung gaano siya kalalim magmahal. Handa siyang pumatay. Matapos burahin ang video, saka lamang niya tiningnan ang laman ng kamera. Magagandang view mula sa burol at ang magagandang larawan ni Santa. Saglit siyang natigilan bago naiiling na itinago ang kamera. Bakit ba nakakaakit ang mukha ng babaeng iyon? Kapag tinititigan niya ito, ay tila ba nakikita niya si Crisel? Siguro dahil mag-best friend ang dalawa. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hi kuya! Kasabay ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Si Side. Gitna nilang kapatid ni Bart. Isa sa pinagkakatiwalaan niya sa kanyang mga negosyo rito sa Maynila. May sarili itong condominium kaya hindi niya inaasahang pupuntahan siya nito. Anong balita? Tanong niya saka isinara ang cabinet na pinaglagyan ng camera ni Santa. Lumapit ito saka kinuha ang camera. Kailan ka pa nahilig nito? Natatawa ang kanyang kapatid sa halip na sagutin ang tanong niya. Wala, ngayon lang. Mabilis niya iyong inagaw bago pa nito iyon mabuksan. Sa kanilang tatlo, si Side ang pinakamaloko at siya naman ang pinakamalihim sa lahat. Hindi siya mahilig magsabi sa mga kapatid ng kanyang saloobin. Mas gusto na lamang niya iyong sinasarili. Kaya walang alam sa kanya ang mga kapatid, kahit ang tungkol kay Crisel. Iniwas ni Side ang kamay na may hawak na kamera. Patry lang naman kuya. Sinimulan na nito iyong buksan. Hindi naman siya nag-aalalang makita nito ang video dahil nabura na niya iyon. Ang pinag-aalala niya ay kapag nakita nito si Santa. Alam niya kasing nagmana si Side sa playboy niyang ama at marami na itong gulong napasukan dahil sa pambababae. Nakipagbuno siya sa kapatid, makuha lamang ang hawak nitong kamera. Nagtagumpay naman siya at may pahabol pang bigwas. Inilagay niya iyon sa cabinet at kinandado para masigurong walang ibang makakahawak noon kundi siya. Mahalaga iyon kay Santa bilang alaala kay Crisel, kaya iingatan niya iyon. Tinawanan lamang siya ni Side. Babalik ako ngayong gabi sa Santa Angeles. Umuwi ka na. Ipinagtabuyan niya ito kahit na hindi totoo ang sinabi niya. Paakbay niyang iginiya palabas ng kanyang opisina ang lalaki. Kuya naman, shots naman tayo. May problema ako ngayon eh. Saktong nasa labas na sila nang bumukas ang pangatlong pinto mula sa office niya kung saan inuukupan ni Santa. Pareho na agaw ang atensyon nila ni Side nang lumabas ang babae. Yamot niyang nilakumos ang muka. Bakit ngayon pa ito lumabas? Natitigilan din itong nakatingin sa kanila na tila nagulat. Hi! Mabilis pa sa 4:00 nilapitan ito ng kapatid niya na nakaawang ang labi at agad na naglahad ng kamay. Nagtatakang nakatingin lamang sa kanya si Santa na hindi sinulyapan si Side. Hindi nito magawang abutin ang kamay ng kapatid niya na para bang naghihingi ng permiso niya. Mabuti naman. Lumapit siya sa kapatid at inakbayan ito palayo kay Santa. Bawal kang lumabas ng kwarto hanggat di ko pinag-uutos. Madiin niyang sabi sa babae bago ito nilagpasan. Napabuntong hininga naman si Santa. Bored lang talaga siya kaya gusto sana niyang magpahangin sa labas. Ang kaso, mukhang may bisita si Rizzy. Hindi pa talaga siya pwedeng makita ng ibang tao. Pero bakit? Malungkot siyang bumalik ng kanyang silid. Hanggang kailan ba siya nito ikukulong?